This is a quick walkthrough of my full stack assignment. I build a Notes application using Laravel for the backend and React for the front end. Dito sa auth controller, ginamit ko yung JWT para sa secure na login and registration. RESTful yung approach natin dahil first JSON yung responses and status codes nito. Sa node controller naman, nandito lahat yung CRUD logic. Ginamit ko yung service pattern para mas organized and malinis yung data handling. Para sa security, gumamit ako ng form request para i-handle po yung mga validations. Nakaset dito yung custom rules and error messages. Then, nagdagdag din po ako ng exception handler para sure na JSON lang yung babalik sa front-end kahit mag-error, hindi yung biglang mag-redirect or magka-crash. Then, naka-organize din po yung codes ko tulad sa model, services, repositories, providers. Then, sa config po, dito sa auth.php, nakaset na sa JWT yung guards natin. Ibig sabihin po, yung buong system is recognize niya na yung token-based authentication. Sinet up ko na rin yung course para i-allow yung front-end natin na maka-request sa Laravel API. Dito sa routes, naka-version 1 prefix po tayo para sa versioning. Yung login and register is naka-public na, pero yung logout and API resource ng nodes is naka-middleware na po. Para ma-verify, ito po yung route list. Makikita nyo po dito lahat ng endpoints ay nandito na po. Then, tinest ko rin po sa Postman para ma-verify yung JWT tokens at JSON responses. Working po lahat ng endpoints mula sa registration hanggang sa CRUD. And makikita nyo rin po na kapag invalid yung data is naglalabas po siya ng proper validation error messages. Nilalagay din po natin yung JWT sa authorization header as a bearer token. Ito po yung nagsisilbing pass para payagan ng API yung mga protected request natin gaya ng pag-create or pag-delete ng notes. Sa front-end naman po, gumamit ako ng Axios para kumonekta sa back-end. And naka-organize din po yung mga files ko kung saan yung mga endpoints is
naka-store sa services folders, habang hiwalay din po yung UI components ko para malinis and madaling i-maintain yung codes. Sa UI, same logic din po. Hindi ka makakapag-register kapag invalid yung credentials nyo. Lalabas agad yung mga error messages galing sa backend para alam po ng user kung ano yung dapat itama. Ngayon, i-login naman natin yung account na ginawa natin sa Postman kanina para makita po natin yung mga existing notes. Same din po sa registration, hindi ka makakapasok kapag invalid yung credentials dahil binablock din po to ng authentication logic natin. Pagka-login, nandito po yung notes na ginawa natin kanina. Pwede natin tong i-edit, i-delete, or gumawa pa ng bagong note. Lahat ng changes po na to is magre-reflect agad sa database natin via our API.